Magandang araw mga kababayan. Welcome sa AJ Commentaries matapos ang halos isang linggo kong din pag-upload. Maraming salamat po sa mga naghintay. Ako po kasi nasa bakasyon dahil sa mga birthday ng aking mga kamag-anak. At marami po tayong gustong pag-usapan, talakayin, ating pong pag-aralan yung nangyaring kaganapan sa impeachment trial. Gusto ko po sana talagang pag-usapan yung misleading questions na alam naman natin na pinuputakti ngayon ng mga komentaryo sa social media, itong particular sa under rule ng 132, section 10 ng rules of court, no? Kung pwede ba yung misleading question o hindi. Yun ang gusto ko sana pag-usapan. Pero magbigay po muna tayo ng komento doon sa mga nangyari. Mukhang nalilihis po kasi yung impeachment trial na naman. Pero bago po yan, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Kung bakit ko po nasabi na para bang tila na lilihis, kasi po, ang pinag-uusapan na naman natin ay confidential fund. May misuse ba ng pondo? Nagamit ba sa tama? Yung pondong hiningi ng Office of the Vice President at nung siya'y namamahala pa sa DepEd, sa Department of Education at nilagay nila under sa confidential fund yung mga pagkuha ng pera at paggasta nito. Partikular sa pinag-uusapan yung December 21 to December 31, 2022 kung saan siya pa, si VP Sara pa ang head ng DepEd. So, dalawang panig ang nagbibigay ng kanilang mga opinion pero tila nalilihis. Bakit po? Ang pinupunto po ng depensa, nagamit naman sa wasto yung confidential fund, 125 million per quarter ata yung nilalabas at dun sa particular na araw na December 21 to December 31, parang 125 million din ang release. Yung pong 125, maaari lamang pong gamitin dun sa mga araw na yon. Kasi pag ginamit po yon before December 21 sa requested date, lalabas po may reimbursement na mangyayari kasi may inabonohan. Pero hindi po pwede yon. Bawal po yon. Pagka December 31, pag January 1 naman ginamit, hindi na po siya saklaw yung pondong yon. So, ibang pondo dapat ang gamitin doon. So, ano po ang pinag-uusapan? Ang sabi nila, ginamit ng wasto, may ginawa mga tree planting, ginamit sa mga Christmas party, may sinasabi rin ng mga kababayan na walang nangyaring pag-atake ng mga makaliwang grupo dahil sa confidential na pondong ginamit para maiwasan ang mga atake nga sa pamamagitan ng inalam nila yung sitwasyon at paano po protektahan yung mga mamayan. Yun po ang lumalabas mga kababayan, no? So ginamit ng tama base sa depensa. Simple lamang po ang tanong natin mga kababayan. Bilang Vice President, trabaho ba at bilang DepEd Secretary, trabaho ba ng DepEd Secretary ang bantayan ang kaliwang grupo at salungahin ang kanilang mga plano? 'Di ba yan ay proyekto at ah, tungkulin ng presidente? Sa ating pong konstitusyon, ang Vice President ay wala namang permanente o siguradong posisyon unless bibigyan siya ng posisyon ng presidente, which is in that case ay DepEd Secretary. Ang DepEd po, ang Department of Education, mga kababayan, ay namamahala at nagsusupervise at tumitingin, nag-oversee doon sa edukasyon ng high school, pababa hanggang kinder o prep. So yun ang saklaw niya. Pero humingi ka ng napakalaking pondo, confidential fund, although inaprobahan ng presidente, pero nilagay natin 'yan ang katwiran natin, nagbabantay tayo sa mga makaliwang grupo, sa mga may laban sa gobyerno. 'Di ba trabaho 'yun ng Department of Defense? Pangalawa, yung bang mga Christmas party, tree planting at kung ano-ano pa. Talagang 125 million ang kailangang pondo do'n sa loob lamang ng 10 araw? Hindi ba parang dapat talaga may ipaliwanag? Pangatlo, mga kababayan, yung bang nilabas na pondo talaga bang nagbigay ng resibo? Kasi ang binigay lang nila acknowledgement receipt, wala silang binigay na official receipt. Sabi sa batas ng IFCAO, mga kababayan, doon sa COA, kailangan may proof of success or proof of information depende sa anong pinagamitan, ano? So, yung proof of success, halimbawa, nag-purchase kayo ng medicine kasi sabi nila, binili daw nila ng mga medisina, pero wala silang pinakitang resibo. Nasaan yung proof na may purchase nga? Kasi kung ginamit yung pondo para doon, dapat may resibo. Kasi madaling magsabi na binili namin 'to ng mga gamot para sa
mga estudyante, for example, mga kababayan. Pero wala naman silang binigay na official receipt. Yung sinasabi niya Senator Amy Marcos na bakit kumukuha ng ibang dokumento ang COA, dapat nakabase lang sila sa dokumento na as is, mga kababayan. Kasi sabi niya, nalilito daw siya. Lagi nalilito si Senator Amy. Nalilito siya bakit tinuhuli si Jingo Estrada, si Marcoleta. Lagi siyang nalilito, mga kababayan. So ngayon, ang punto dito, kailangan gamitin ng COA yung ibang dokumentong mayroong hindi participation mayroong kaugnayan o mayroong maibibigay na tulong para sa ginagawang investigasyon dahil wala ngang sinasubmit ang Office of the Vice President ng mga dokumento, partikular ang resibo. Yan ang naging problema ng COA. So, ang babase lang sila sa hawak nila at ang hawak nila walang official receipt kundi acknowledgement receipts na hindi pumayag mag-stipulate ang defense doon sa mga partikular na mga dokumento. 845 pages ata yun, mga kababayan. Stipulation means magkasundo sila. Pag-usapan nila, magkasundo sila na yung parting yun ng ebidensya ay tama, totoo, para hindi na nila pagtalunan sa korte. Pero hindi nga nag-stipulate mga kababayan. So ngayon, ang nangyayari, ang pinupunto lang, tama ang paggamit ng confidential fund, nagkaroon ng tree planting, inalalayan o hinarangan ang mga posibleng atake ng NPA, etc. Which is hindi naman trabaho ng Vice President at hindi rin trabaho ng DepEd. Lalo ng DepEd. Di po ba? At napakalaki ng halaga. Okay sana kung talagang ginawa nila at mayroong dokumento. Yun lang naman po hindi sila nag-comply. No? Hindi sila in compliance sa batas na kailangan isubmit nila yung mga dokumento pagpapatunay na meron silang proof of success. Pero hindi nga Kaya ngayon mayroong kailangang investigation. Ngayon meron pa silang ginawang kasi audit yan, mga kababayan Meron ba silang ginawang fraud audit? Kumbaga, meron bang pandarayang nangyari? Inimbestigahan ba nila? Ang sabi ng testigo, posible kasi pinag-aaralan pa nila ngayon. Hanggang ngayon, pinag-aaralan nila kung anong mga dapat gawin. So, malinaw lamang dyan na may pagkukulang ang Vice President, ang Office of the Vice President. Kasi kung nag-comply sila, wala namang pag-uusapan kung bumili kayo ng medisina, pasasan nyo yung official receipt para tumugma doon sa pondong inilabas. Ang sabi nila, ang confidential fund, sinasabi ng iba, confidential fund nga Dapat di natin alam kahit ba iba-iba yung pangalan na ginawa. Hindi po, labag po sa batas yun. Hindi po ibig sabihin ng confidential ay hindi ka na accountable. May pananagutan ka pa rin. Pera ng bayan yan Hindi po ba, mga kababayan? Dapat maipaliwanag mo kung saan mo dinala yan. Yung intelligence fund at confidential fund, mga kababayan, totoo naman na yun ay dapat iniingatan. Yun ay kumbaga mga detalyeng hindi pang-public. Pero hindi nangangahulugan na ibig sabihin ng pagiging secretive niyan o sekreto niyan, wala kang pananagutan sa batas. Katulad ng mga nilagay na pangalan na kung sino-sino, kailangan patunayan mo may totoong taong ganon. Lalo na hindi ka nagbigay ng mga dokumento na magpapatunay na ginamit mo nga yung pondo sa sinabi mong pinaggamitan nito. Yun, I think, kaya nalilihis ang punto kasi ang pinupunto ng iba ay ginamit ng tama ang pondo. Pero hindi yun ang punto Ang punto, mga kababayan, nasaan ang mga ebidensya na pinaggamitan ninyo ng pondong yan? Pangalawa, trabaho ba ng DepEd Secretary ang magbantay sa mga rebelde? Yan ang mga tanong. Misuse Hindi naman ibig sabihin na hindi naman binulsa ni Vice President Sara Duterte ang pondo, absuelto na siya. Hindi naman tanong kung binulsa niya o hindi Ang tanong, ginamit ba sa tama yung pondo? Ayon sa sinabi nilang pinaggamitan. Yun ang tanong, mga kabayan, at yun ang iiwanan ko sa inyo. Hanggang dito po muna. Maraming pong salamat. Kung di pa po kayo na-subscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Maraming pong salamat, mga kababayan.